May kanya-kanyang hiling ang mga nagpapapako sa krus sa San Pedro Cutod sa lalawigan ng Pampanga. Pero yan palang ganyang panata, hindi pala inaayunan na mismong kaanak ng ilan sa kanila. Mula sa Pampanga, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dando. Mike, habang papalapit ang Biyernes Santo, araw ng tradisyonal na Maleldo dito sa San Pedro Cutod, handa na ang lugar na pagdarausan ng tradisyon, maging ang mga magpepenitensya, handa na rin. Nakilala ko kanina si Roberto Velez, isa raw sa mga orihinal na nagpapapako sa krus sa San Pedro Cutod. Kasabayan niya si Ruben Enaje. Isa rin si Roberto sa mga napipisil para palitan si Ruben bilang Kristo, oras na makumpleto ni Ruben ang panata niya. 1960 raw nang unang magpapako sa krus si Roberto para ipagpatuloy ang panatang sinimula ng amang Portuges para sana'y mapag-isa ang dati nilang watak-watak na pamilya. Dapat daw tapos na ang panata niya noong 2000 pero na-diagnose na may stage 3 ovarian cancer ang kabiyak niyang si Susan. Humingi ako ng konting kay Jesus na nanalangin po ako. Tuloy ko ang panata ko. Hanggat kaya ko po, doon ako titigil. Maglalabindalawang taon nang walang cancer sa katawan si Aling Susan. Pero dahil iba ang relihiyon ni Aling Susan, naantig man siya sa ginagawa ng kabiyak, paniwala niya hindi na kailangan saktan ang sarili para mapalapit sa Diyos. Iba yung paniniwala ko sa paniniwala niya. Ang sa akin dapat nagawa na ng Panginoon ni Jesus yung pinahirapan niya sarili niya. Dapat hindi na inuulit, di ba? Si Jerry Manansala naman, pangalawang beses pa lang daw magpapapako sa krus sa Biyernes. Ang pagpapapako niya para daw tapusin ang nalalabing 5 taon sa panata ng ama. Nasa loob lang rin. Wala, para na tapos na yun sa kanya. Sa akin naman. After 5 years, ako na yung may panata. Pansarili ko na. So ito ginagawa mo para? Oo, para sa amin, lahat. Ang mga tulad ni na Roberto at Jerry ang pakay ng ilang mga dayuhan turista na nandito sa Cutod tulad ng Russian freelance photographer na si Leonid Plotkin. Marami na raw siyang nabasa tungkol sa tradisyon ng Maleldo sa Cutod pero gusto raw niyang maramdaman at maranasan ng personal ang tradisyon. Well, I mean, it's the intensity of it that fascinates me, and crucifixion, is an ancient form of, you can say, punishment that was practiced a very long time ago, and here it still survives. I don't know where it survives, where else in the world, maybe nowhere else in the world it survives. So it's like time travel a little bit. Yeah. Habang papalapit nga ang araw ng Biyernes Santo ay mas ramdam ang diwa ng Semana Santa dito sa San Pedro Cutod at sa mga karatigbayan dito nga sa lungsod ng San Fernando. Sa buong maghapon ay kabi-kabila ang mga sinasagawang pagbasa. Kasabay naman ito ay may mga nagtitika na rin at may mga nagsasagawa na rin ng padugo gaya ng nasaksihan natin kaninang umaga. Yan nga ay sa San Fernando City proper. Yan muna latest. Balik sa'yo, Mike. Salamat, Dano Tingkungko. Wala ring tigil pati ang pagtutok ng 24 oras sa mga showbiz balita. Pangatlong makakasunod na gabi na sa Chika Minute. Narito ang napakasipag na si Luan D. Luan. Thanks, Mike. May init pa rin po mga baon kong chika this Holy Wednesday. Julian San Jose kakanta sa 7 palabras ng isang simbahan ngayong Holy Week. Ano naman kaya ang plano para sa kanyang nalalapit na debut? Yan at iba ko pang chika, abangan maya-maya lang. Susunod! Mga ipinagmamalaki na tinatawag na cove katulad yan sa Zambales. Patok sa mga gusto na mas tahimik na bakasyunan. Ang tanyag na Stations of the Cross sa Grotto sa Baguio, hindi pinatawad ng mga ayan ng mga bandal o yung mga nambabastos. Sa Cebu, dalagitan ang biktima ng lalaking nakilala sa internet. Kanyang mga hubad na larawan lumabas sa isang tinatawag na pornographic website. Pananalasa ng isang malakas na buhawi sa Texas doon sa Estados Unidos na kuna ng video. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.